Luto ako ng mura pero masarap na ulam. Ito yung adobong atay na may sitaw. So ayan, pinukulaan ko na yung atay para matanggal lang kahit pa paano yung lansa niya. Tsaka ko siya igigisa o i-adobo. So siyempre kailangan natin ng bawang, sibuyas. Tapos pag nag-adobo po ako may kamatis. So siyempre andito na yung ating sitaw na hinugasan. Kailangan natin mag-isa ang bawang, sibuyas at kamatis. So, kailangan natin itong maluto. Then, ilalagay natin yung atay para igisa over yung adobo. Nagtataka kayo na mag-adobo ako pero may kamatis. Pero nung na-try ko siya once, nag-invento ako na may kamatis na adobo. Ang sarap po na iba po yung lasa. Kaya, try niyo po ito. Pinang paminta. Tapos, 3 kutsarang toyo. Tapos, 2 kutsarang oyster sauce. Saka, pag nag-adobo ko may oyster sauce lagi. Ito kasi yung lasa niya. So, maglagay po kayo ng ganito. Tignan natin siyang matusta o matuyo yung kanyang toyo, yung nagmamantika na ba? Kasi masarap talaga sa ganitong atay na nagtutusta na nagmamantika kapag ina-adobo. Tsaka natin lalagay yung gulay na sitaw. Masarap sa adobo yung nagmamantika na siya, yung tuyo na yung mga kanyang sauce. Yung kanyang toyo, yung kanyang oyster sauce. So, yan yung pinakamasarap sa adobo. So, ilalagay na natin itong gulay kasi tuyo na siya. So, lalambot naman ng gulay sa ganito lamang. Kahit isapo mo nga ay magluluto talaga ang gulay. So, depende po sa inyo kung gaano nyo iluluto yung gulay. So, sa akin medyo gusto ko kasi medyo half cook lang. So, tama na itong ganito. So, nasa inyo po yun. Kung ayaw may ng konting half cook o lutong-luto. So, nasa inyo po. So, ito, tapos na po ang aking atay na may sitaw. Napakasarap po nito. I-try nyo pong iluto to. Mura lang po. Mura lang ang atay sa Pinas. Tapos ang sitaw ay talagang hindi man naman sa Pilipinas. So, yan. Napakasarap pong iluto nito.